Okay, mga kapatid, ang ating panonoorin ay galing po sa ating Pinas Outsider. Good news ngayon. Alan Cayetano, Sinoplak, si Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, pahiyat sa takot sa hearing. Ako'y nagtatanong lang sa ating mga kababayan, itong mga minority, bakit parang pakiramdam ko lang baka mali ako. Bakit parang takot na takot sila? Iimbestigahan lang naman yung flood control. Bakit? Madadawit ba yung mga pangalan nila? Mababanggit ba? Di kung wala kayong kasalanan, ba't kayo kakabahan? Ba't ang dami niyong mga putak? Hindi pa nga nagsisimula ang Blue Ribbon, ang dami niyo ng mga cheche bureche. Bakit kaya? Diba mga kaibigan, pakinggan po natin si Peter Cayetano, mga kapatid, via Pinas Outsider. Here we go. Again, I will correct one senator who said that pag sila yung majority, mas maayos yung ebidensya, yung laktan ng ebidensya. Pag sila daw yung majority, maayos daw ang mga ebidensya. Samantalang ang kupad-kupad po nila. Dahan-dahan lang natin. Natapos na po yung Pasko. Sabi ng Pangulo may makukulong. Yung Blue Ribbon, binitin nyo ng binitin. Ngayon, paano nyo nasabing totoo yung mga taga-kabila? Diba? No? Sir Peter Cayetano, ito na po yung pagkakataon. Kaya po sila nang gagalaiti ngayon at kung ano-ano mga pinagsasabi, yung iba ho talagang nilabas na nila yung tunay na kulay nila. Kaya hindi sila maganda ugaga dyan sa darating na Blue Ribbon. Hindi trabaho po ng senator judge na maglatar ng ebidensya. Narinig nyo? Ulitin natin hindi trabaho ng mga senator judge na maglatag ng ebidensya. Bakit, Sir Peter, may naglalatag ba sa kanila? At sino-sino yung mga yan atat na atat? Ngayon, napaka-bias nyo. Kung kayo ang maglalabas ng ebidensya, judge nga kayo. Mukhang lalabagin ng konstitusyon Tuloy tayo, no? Trabaho po ito ng defense at saka po ng prosecution. Prosecution muna kasi ikaw yung nag-accuse. Then defense kasi nga, dinidepensan mo sarili mo. Okay. Siguro that's one reason why gigil na digil ang mga kapatid na Senator Tulfo na aside from the Fumitis, aside from yung pagiging malapit sa Malacanang. Baka naman po mababanggit ang mga pangalan ninyo kaya gigil na gigil kayo. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Ben Barrubal. Sabi niya yung di ba, may napanood ako doon yung kanyang anak top 1 sa malaking budget. Let me address that. Sabi ni Senator Tulfo, pag hindi ako nagpakita sa session hall ay ako'y duwag. Ang kaduwagan po ay nanuugat yan sa ano ba ang purpose at trabaho mo. Diba? So for example, kung ang trabaho mo ay magtanim, pero bumabagyo, grabe po yung kidlat. Di tayo mo bumawala kidlat kasi it's not a matter of tapam. Correct. Magtatanim ka na, tamaan ka man ng kidlat, di ba? Yes. So, ganun din sa sundalo. Hindi natin isusubo ang sundalo natin sa mga bagay na suicide ang mission. Pero ipangtanggol ang bansa at mamatay para sa bansa. Hindi lang sundalo, dapat pati kayong mga senador. So, yung hamon mo, magpakita ako kung hindi tiduwa. Para po rin sinabi ang bawat senator, ikaw, maging independent ka o hindi, duwag ka. You know, this is not a radio or TV program. Hello. Si Peter Cayetano hindi po DDS. Actually, in fact, in FACT, di ba nga, dati magkaanib sila ni Tatay Digong, kaso nagkalas sila, nag-break sila. Ayaw niya ata si Tatay Digong, pero ngayon, gusto niya kasi gusto niya pong yung konstitusyon ang masusunod. Hindi siya maka-Duterte. Pia Cayetano, hindi rin maka-Duterte. Rodante Marcoleta, hindi rin maka-Duterte. Nasa tama kasi sila, kaya nagmumukhang maka-Duterte. Ganon ang totoo nun. Real talk yun. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. Yeah. So we have to be more professional. Kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi ng Tulfo si kapatid mong si Erwin, sinumbong ko lang kayo kay Tulfo. Diba? Pero ang reality is, gets niyan mga kapatid. because nandiyan tayo, because you have a strong voice,
use it for the good of the country. Correct. They're also- Hindi lang sa away mag-asawa ginagamit ang pagiging matibay nyo. Kailangan pag may nakikita kayong mga kurap, yung kurap po ang pukpukin ninyo. Di ba? Ganun ho yun eh. Yung tapang ninyo, taga-kabila lang ang ano eh. Para sa akin, yung tapang ninyo sa mga taga-kabila nyo lang ginagamit. Sayang naman, dapat gamitin nyo sa totoo, sa katotohanan. Issues facing you. So you ask Joel Villanueva, you ask Jingo Estrada, you ask Chis Escudero Oo. to face it squarely. So face the issues also squarely. Wag yung Correct. itigilan natin yung Blue Ribbon na committee and then Ah? Pipigilan nila ang Blue Ribbon? Aba! Wow! Heavy! gagawin natin personal yung lahat ng issues. There are issues facing all of us. Pati ba naman Senator Tulfo, lahat na nung pinapay, binintan nyo sa amin. Nung panahon ni President Duterte, kampi kayo sa drug war. Ngayon naman, Oo nga, no? Dati gusto nila Duterte, no? Ngayon kasi, wala talagang pera sa Duterte, mga kapatid. Nasa sayo na yon. Kasi ang ipinaglalaban sa Duterte, puro tama. Siguro ng mga panahon ngayon, akin lang to sarili ko lang to. Siguro ng mga panahon na yun, tanggol sila ng tanggol, alam nilang tama, pero wala silang napapalang pera. Dito, yung pinagtatanggol nila, baka may natatanggap sila. Kaya siguro, mas dedicated silang ipagtanggol yung mga taga-kabila. Yan ay aking opinion lamang. balik tapos lahat ng pinatay, sinisinyo. So, pati ba naman internet at saka aircon, sa akin nyo pa rin sinisit. O baka murder pa yung kaso na yan, ha? Murder kasi pinatay ang wifi at Grabe. yung kuryente. Nakita ko na po ang report, yung po palang master nung yung pong centralized aircon, yung master switch or yung sa kuryente, nasa GSI gas yun at may nag-trip ng wire. Kaya around 6 o'clock, nagkaroon talaga ng problema sa aircon. Oh. So, hindi po namin gagawin sa inyo. Okay. I've always treated you well, whether I'm close to you or not, whether you're in the minority, majority, and I will continue to treat all of you well. But kayo ang namimersonal. Hindi. Sa akin lang talaga nakakabastos po yung ginawa nilang walkout. Bastos po yun. May pinag-aralan ka pero yung pinag-aralan mo, tinapakan mo. Ganun yun. Yun ang tingin ko doon. Because kami, it has been one issue after the other, di ba? Hindi kami ang nagpakasok sa MBI sa Senado yung May 11. Alam mo namang si Cayetano ang nagpapasok tapos pasok kayo tapos kunwari magbarilan tayo dito. Para tapos sisihin natin yung taga-minority. Ganun ba yun? Napaka-komplikado naman dahilan nun, no? Hindi naman siguro tanga ang mga kababayan natin para hindi nila makita kung ano ang totoong mga nangyayari sa Senado. Gusto ng mga taong bayan na ipagpatuloy yung flood control issue hearing. Ipagpatuloy yan. The more na ayaw nyong ipagpatuloy yan, ibig sabihin natatakot kayo na baka mabanggit din yung pangalan nyo. Bakit nung nasa minority yan? Hindi naman takot na takot ang majority. Gusto nilang ipagpatuloy. Atat na atat nga silang buksan nung nasa majority yan. Nasa majority dati yan ni Marcoleta. Pinagpatuloy, malapit na. Nung nag-switch, ipinagpatuloy naman ni Ping Lacson. Dinidelay nga lang. Okay lang, pinagpapatuloy pa rin, pero delay. Ngayon, pinagpapatuloy lang, bakit parang sumasabog kayo sa galit? Ay, kami nagtatanong lang po mga kapatid. Baka naman mababanggit siguro ang mga pangalan ninyo o baka may pinoprotektahan kayo.